Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, tinambakan po ni BP Sara sa latest sa Pulse Asia Survey. Bagamat tayo ganong naniniwala dyan, yan po lumalabas sa survey. Okay, tinambakan po ni BP Sara itong si BBM dito po sa latest survey ng Pulse Asia approval rating. Yan po 'no, ang, net approval rating nito ni BBM ay tumataginting na -11%. Samantalang, positive 55% naman ang approval rating nito ni Sara. At siyempre pa umamin po ang ICI na matagal pa po nila bago mapapanagot ito pong mga mandurugas dito po sa flood project o flood control, controversy. Aminado po sila. Ako po ang kaya po nagkakaganyan dahil, sinasabotahe niyo yung sarili ninyong imbestigasyon. Yan po ang mga pag-uusapan natin at mga balita po na latest tungkol kay, Congressman na yung mga banat po ni Congressman Kiko Barsaga na aminado po, selebiste, na hinahangaan niya. Thank you very much muna kay Amik. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Pag-usapan na po natin, Amik, thank you very much sa 199 pounds. Yan, ang agang ano ni Amik. Lahat po ng pumapasok, wag po nating kalimutan na mag-ano po tayo, mag-likes po agad. Okay. Ito po ay bagong survey ng Pulse Asia, approval survey po. Kinukumpara po yung dalawang pinakamataas nating politiko o pinakamataas nating opisyal sa gobyerno. Ito pong si BP Sara ay 55% ang approval rating. Samantalang si BBM ay 33%. Bakit po naging negative yan? Kasi yung disapproval rating po ni BBM mas mataas pa. So 44% po yung disapprove kay BBM. Samantalang kay BP Sara ay 22% lang. Kung titignan pa natin, kung hihimay-himayin pa po natin, eto po importante po 'tong paghimay-himay na 'to, kasi po ang laki po ng diferensya, no? Sa NCR po na isa sa pinakamalaking populasyon, 42% ang approval rating ni VP Sara, 40% lang po si BBM. Yan, sa Balance Luzon, diyan lang po nakalamang si BBM, 50 to 36%. Pero po sa Visayas, iniwan na po ni BP Sara iniwan na po ni BP Sara itong si BBM sa Visayas, 56% compared to 23%. Pero pagdating po, no, dito po magugulat kayo pag ay approve dito po kay BP Sara, samantalang halos lahat naman po ng taga Mindanao ay ayaw po kay BBM dahil 4% lang po ang approval rating ni BBM. Grabe po, 4% ang approval rating, 97 sa 4. Ibig sabihin po yung trend, pag nagtuloy-tuloy po to, first po, no? Yung pong kung matutuloy po tayo sa 2028 election, lahat yung pong babasbasan po ni BBM na makakalaban ni BP Sara ay
para na po siyang nag-goodbye sa kanyang political career. Kaya yung mga Tulfo, yung mga si Romualdez, magpaalam na po kayo. Hindi po makakatulong si BBM sa inyo. Halos zero po kayo sa Mindanao. At sa Visayas po, lalamunin kayo sa Visayas. Sa Luzon po, tatalunin pa kayo sa NCR. Sa Balance Luzon lang po kayo malakas. Pero hindi rin po lumalayo. Talagang halos zero sa Mindanao. Ibig sabihin, solid na solid po ang Mindanao. Ito po yung pinagmamalaki dati ng mga Marcos na solid North. Ito po, solid South po ang nagaganap ngayon. Choppy ba? Choppy? Hello, test mic, test mic. Pakiwan lang nga po, ano po ba nangyari? Bakit po naging choppy tayo? Natin. Matagal na tayong hindi nagcha-choppy Hello, hello, test mic, test mic. Hello, test mic, mic. Test mic, test mic. Okay naman. Bakit parang ganun? Parang okay naman sa amin lahat. Kanina pala walang audio. Eto na nga po, pinakinggan ko, meron naman eh. Audio, mic, mic. Okay naman, idol. Okay, pasensya na po at ayan, dahil tawag tayo ng tawag kay Tess, ito po, nagpakapi na po si Tess ng 1,600 yen. Maraming salamat, Tess. Katatawag natin kay Tess Mike. Nagpakapi tuloy si Tess. Okay. So, ibig sabihin mga kapatid, iiwanan po ni BP Sara kung totoo tong survey na to may pangalan naman yan. Hindi naman po yan yung WR numero o yung ano yung dancers? Octa Arts Dancers. Pulse Asia naman yan. Kaya talagang kawawa po parang ang pinapahiwatig po nitong survey na to. Lalamunin po ng buo kung sino man po ang ipantatapat ni BBM dito po kay BP Sara. Ngayon, yung mga dilawan na akala nila, masasamantala nila, wala po yan. Kasi po, ang may pinakamalinaw po na panawagan ngayon, yung Duterte Group. No? Kayo pong mga dilawan kakamping, mga makakaliwang grupo, pare-pareho po kayong malalabo ang inyong, malalabo pa po ang panawagan ninyo. Sa nagaganap po na grabing korupsyon, hindi po malinaw ang gusto nyong mangyari sa Pilipinas. No? Grabe po ang korupsyon, presidente po si Marcos, pero ang sinisigaw nyo pa rin ay ipakulong o impeach si BP Sara. Wala po talaga kayong kakainin kasi yung panawagan nyo po, ibang-iba po sa gustong mangyari ng mga tao. Ang may pinakamalinaw pong linya ngayon na panawagan sa laban po sa korupsyon ay ito pong mga Duterte supporters. Okay? Okay. So sa makatwid, tuloy-tuloy lang po yan. Willing to wait naman si BP Sara. Ang iba po kasi sa atin, alam ko po, marami po sa atin, nanghihina na. Totoo naman, no? Kayo po ay parang nababagalan na kayo. Gusto nyo nang may mangyari, may maganap. Pero hindi po talaga eh.
'di ba? Alangan namang, pilitin natin yung sarili natin. Ito po ang katotohanan ng buhay 'no. Yung mga Duterte naman very willing to wait sila kung ano yung, sasapitin sa hanggang sa susunod na kabanata 'no. Eh, kung tayo po maiinip, wala po tayong magagawa, hindi po natin maipipilit yung gusto natin. Kaya, paminsan-minsan basta tayo tuloy-tuloy lang tayo sa paglaban 'pag may nanawagan na mag-rally at kayo po ay, available naman, sumama tayo sa rally 'no. 'Pag kayo naman po ay, sa ibang lugar at pumunta po diyan o kaya ay manood po kayo ng manood sa mga Duterte vloggers, 'pag mga may rally po puwede namang online ang pakikipag-rally ninyo. Okey. So punta na po tayo rito 'no sa isa pang, balita, isa pa pong malaking balita. Eto po nag-press con po kanina yung ICI, yung Independent Commission on, Infrastructure. Eto po ang kinalabasan 'no, kaya wala ka talagang aasahan, eh. ICI admits long way to go before culprits in flood control scam are jailed. Bago raw po mapanagot o mapakulong itong mga, magnanakaw sa flood control projects ay, matatagalan pa ayon po sa ICI. Alam mo niyo ICI, kayo ang ginawa kayong kasangkapan ng gobyernong ito para isabotahe yung, hindi po kayo nakakatulong, para kayong flood control, eh, 'no? Ginawa kayo para, yung flood control po ginawa para pagkaperahan, hindi po ginawa para makatulong o mawala yung, baha sa Pilipinas. In fact, paulit-ulit na tayo rito. In fact, kanina po ay hindi pa in fact, ayon po sa pag-aaral ng mga scientists, eto pong mga flood control pa na 'to ang nakakapagpalala 'no, dahil wala naman pong plano 'yan. Basta itinayo 'no, tayo lang ng tayo sa karamihan sa mga gilid ng, yung mga pinag-uusapan natin yung nagkaroon ng flood control project, basta nila nagtatayo sa mga ilog o kung saan pa man may tubig, eh, nakaka, ano pa, nakakasama pa po. Imbes na mabawasan ng baha, ito pa po ang nagiging dahilan para magkaroon pa ng baha lalo. Ayan ang pinakamalupit, eh, na na ano, "Hoy, ano nga pala 'no, magagalit na naman po yung mga loyalista, mga dilawan, dahil po ngayong araw ay, dumalaw po 'no, itong, si VP Sara." Ilagay nga natin para ilagay asan na asan na ba yung picture na ni Manalo at saka ni teka lang ilalagay ko nga 'to, para manggigil na naman 'tong mga 'to. Ayan po, muli na naman dumalaw ang, ating butihing Vice President sa sa central office ng Iglesia ni Cristo at nakaharap niya muli ang, tanggapan pangkalahatan. Ayan, yung tagapamamahalang pangkalahatan ng, Iglesia ni Cristo na si Eduardo ba? Eduardo Manalo ba? Eduardo Manalo. Pasensya na hindi ko kabisado yung pangalan ng pangkalahatang namamahala sa Iglesia ni Cristo. Manggagalaitin na naman, wala, eh, mahirap kopyahin. Tayo natutuwa kasi, nakikita rin naman nating partner talaga natin 'yan, yung, Iglesia ni Cristo through, ah, Rodante Marcoleta, Senator Rodante Marcoleta. Hindi na po natin madi-deny 'yan 'no, at tayo rin bilib din tayo sa katulad ng SMNI, isa rin sa kinabibiliban natin
itong mga taga Net 25, no? Marami tayong napupulot diyan sa saganang mamamayan dahil yan po yung ano ni Rodante Marcoleta, yung programa niya sa radyo o sa TV o kung ano pa man ang tawag. Programa niya po sa media, no? Yung saganang mamamayan. Kaya magagalit na naman po yung mga loyalista. Manggagalaiti na naman sa Iglesia ni Cristo. Bakit nakikipagpulong? Alam mo, diyan na lang sila nagagalit. No? Wala na po kayong magagawa. Talagang mas katanggap-tanggap sa mga iglesia, sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo ngayon si VP Sara Duterte kaysa kay Pangulong Marcos. Kasi aminin man natin at hindi, eto talagang Pangulo na to ang tunay na dahilan, no, ng kung bakit tayo may problema. Okay, punta na po tayo rito sa Independent Commission for Infrastructure. Admitted Friday that there was still much work to be done to finally see the first arrest and imprisonment of corrupt personalities in the flood control scandal. Pressure is mounting for the government to act fast and recover stolen money, potentially in billions of pesos, meant to build anti-flood infrastructure projects and put offenders behind bars. Okay, pero po sa tinatakbo po, kayo mismong ICI ang sumasabotahe para kayong flood control eh. Imbis na makatulong sa baha, lalong bumabaha nung nagtayo ng mga flood control projects. Nung binondohan yung mga flood control projects, bilyon-bilyon, daang bilyon, lalo pong nagkaroon ng malalawak na pagbaha. Ganyan din po yung ICI. Buhat nang naitayo kayo, ang ginawa nyo lang ay dinelay, no? Dahil po sa pagtatayo ng ICI, na-delay lang po ng gusto itong investigasyon. Dapat siguro, kung hindi na itayo yung ICI, walang katwiran ang Senado at saka yung Kongreso na hindi magpatuloy ng investigasyon. Dapat nagtatrabaho yung Blue Ribbon Committee. Teka nga pala, takantaka ko rito sa Blue Ribbon Committee. Tignan nyo po, yung mga senador po na involved dito sa anong tawag natin, pagbabudget, bakit nakakapagtrabaho? Hindi ka naman kasama dun. Erwin Tulfo. Yung leader po ng Blue Ribbon Committee, kahit ikaw na lang sana, nagtatrabaho ka sana, tinuloy mo na lang sana. Kitang-kita po eh. 'Di ba? Yung plenary, okay lang yung kay Tito Soto. Wala naman kaming inaasahan kay Tito Soto, hindi naman kami interesado sa mga sasabihin niyan eh. Pero interesado po kami sa investigasyon ng Blue Ribbon. Ang problema, yan nga yung sinasabi natin, yung ICI, dahil may ICI, pwede nilang sabihin na may nag-iimbestiga naman na eh. Dapat tumigil na kami. Pero kung wala po yung ICI, tuloy-tuloy sana yung investigasyon ng Blue Ribbon. Ngayon po nakikita na po natin. Tapos sinabotahin nila yung sarili nila. Bakit? Alam nyo po, kahit sa panunood natin ng pelikula, nanonood tayo ng mga pelikula, ano po ang kinakailangan para makakonvict ka ng mga tao? Correct. Ang kinakailangan po para ka makapagpakulong, kinakailangan mo ng testigo. Kaya nga sa mga napapanood natin pelikula, di ba? Yung mga testigo tinatago, yung mga testigo pinangangalagaan kasi pag walang testigo, wala pong kaso. Ang unang ginagawa ng mga sindikato, i-eliminate yung mga possible na testigo. Dito po, sangkatutak ang nag-a-apply ng testigo. Hindi po tayo kawalan eh. No? Ang ginawa po nitong ICI, sinabotahin niya yung mga possible state witness. Halimbawa na lang po yung Diskaya. Yung Diskaya po, ako sa tingin ko hindi siya yung ang
ang bawal naman po para maging state witness, yung pinaka-guilty. Speaking of pinaka-guilty, ngayon po pinalalabas nila na, nagpe-fake news. Ang nagpe-fake news pa si Kiko Barsaga, na siya raw yung naglabas na si Martin Romualdez ay, gagawing, state witness. Binasa namin yan, binalita namin yan sa Pirada Aguila, binasa namin sa Philippine Star, galing yan kay Auntie Claire, Kay Claire Castro galing yan, na depende sa sasabihin ni Martin Romualdez sa ICI kung pwede siyang maging, state witness. Hindi po hinulaan yan. Ngayon, kayo po ang dahilan, kaya matatagalan. Bakit? Lahat po ng pinanonood naming pelikula, naghahanap po sila ng mga witness. Ngayon, sinabotahin ninyo dahil yung very willing na witness na maging state witness, kusang loob, hindi na kayo naghanap. Alam niyo po ba na yan yung pinakahinahanap ng mga investigative body, na makakuha sila ng mga pwedeng state witness? Napakaswerte ng ICI. Kusang loob yung mga Diskaya, kusang loob yung mga engineer ng Bulacan. Pero anong ginawa ninyo? Hindi sila pwedeng state witness. O sino ngayon ang pwedeng state witness? Wala. Yun yung problema. Alam nyo po noon, hirap na hirap po. O kahit po sa mga krimen na pinanonood natin sa, yung Godfather nga, ganyan, di ba? Bumaliktad lang yung witness, Wala na silang kaso, Ngayon lang ako nakakita na yung investigative body, sila yung tumatanggi sa witness. Very willing, Gustong-gusto, Tapos tinablan nyo. Hindi sila pwede. Sasabihin nyo, hindi naman Diskaya mismo yung ano. Anong Diskaya mismo? Aten nga ng aten yung Diskaya sa inyo, Tapos narinig ng Diskaya, tatlo yung, di ba tatlo kayo? Tatlo yung, anong tawag dyan? Tatlo yung member niyan ng ICI. Yung isang member nyo, si Singson, na tauhan ni Pinoy noon, yun. Yun na nagsabi na hindi po pwedeng maging witness yung Diskaya. Sabi ng Diskaya, hindi pala kami pwedeng maging witness. Bakit pa kami makikipagtulungan sa inyo? Kayo ang sumabatahe. Sumabuta, nagsabotahe sa inyong sariling investigasyon. Ayaw niyong tumanggap ng witness. Sino gusto niyong witness? Wala kayong witness ngayon. Tangingot. Tapos ngayon sa Kongreso, sabi ng mga congressman, wala palang pangil yan. Kala mo totoo, no? Sabi ng mga congressman, wala palang pangil yung ICI. Gumawa ulit tayo ng bagong mag-investigative body, lagyan natin ng pangil. So tatagal na naman yan, magkikreate muna sila ng batas. Wala talaga tong mga to. Anyways, punta na po tayo rito sa sa mga posts nito ni Kiko Barsaga. Nakakatuwang post. Ano pa rin tayo, di ba? Mag-ano pa rin tayo, pero yun yung problema no, pag hindi na, dito na lang ako. Dito ko na lang para makikita nyo pa. Ito po yung mga FB post ni Kiko Barsaga. Sabi ng ng Rappler, hindi daw dapat binibigyan ng atensyon itong si Kiko Barsaga. Bakit na? Bakit naman? Sobra naman kayo.
Bakit naman hindi dapat, gawing ano, ay supporter 'to, eh. Dapat yung naano ko, akala ko si Kiko Barsaga, yung pala Kiko Barsaga supporter. Iba pala yung Kiko Barsaga sa Kiko Barsaga supporter. Dito tayo sa Kiko Barsaga politician. Ogag talaga 'to si ano, eh, 'no? Ogag talaga 'to si Barsaga ninyo, eh. Ewan ko lang kung nakikita, hindi na teka, gagawan ko lang ng paraan para makita po ninyo. Gagawan natin ng paraan 'yan. Tanga, ginagawa ni Kiko. Why is it is Ito po, nakikita niyo po 'yan? Ay, asa lang. Ito po, halos hindi na natutulog ang ating pangulo ayon po kay Claire Castro. Sabi naman po ni Kiko Barsaga, talaga sinabi ba 'to ni Claire Castro? Sinabi po ba 'to ni Claire Castro na halos hindi na natutulog ang ating pangulo? Hindi. Umaamin na ba kayo, Claire Castro? Wag naman gano'n. Inaamin niyo na talagang may mga kilala rin kaming mga hindi na natutulog, eh. Auntie Claire, marami sa'min, mga tambay do'n na adik hindi na natutulog. Aminado. Sabi po ni, Kiko Barsaga, mas malala na pala sa adik si Marcos. Okey, eto pa po, Senator Win Gatchalian, express support for Finance Secretary Ralph Recto's 12% value added tax. Wala talagang aasahan dito sa majority ng, Senate. Okey, eto pa po, eto maganda. Sabi ni BBM, "Hindi ako aalis sa palasyo hangga't hindi naaayos ang problema sa flood control." Ayon naman po kay Kiko Barsaga, di habang buhay ka na diyan. Habang buhay na si BBM sa palasyo, habang buhay ka na diyan dahil hindi maayos ang problema sa flood control hangga't hindi ka naaalis sa palasyo. Correct, 'di po ba?
Alam niyo po, si BBM na lang po ang hindi nakakahalata at yung mga alipores niya, na ang pangunahin pong problema ng Pilipinas, siya na mismo. Hindi totoo lang po, siya na po mismo yung pangunahing problema ng Pilipinas kasi wala, eh. Nag-exist po yung mga problema natin na 'to dahil po sa kanya. Tapos ngayon sasabihin niya na 'di raw siya aalis hangga't hindi nawawala yung problema ng flood control. Kawawa naman ang Pilipinas pala. Wala ng alisan 'to. Yan po bang ibig sabihin ba niyan, Mr. President, kayo po ay, magdedeklara rin ng martial law? Tutulad tutulad din pa kayo sa tatay niyo na nagdeklara ng martial law para lang manatili sa puwesto? 'Wag naman. Kawa kawawa naman kami. Maawa naman po kayo sa'min. Eto po, sabi ni Win Gatchalian, very popular na sabihin na babaan yung VAT. Meron pa nga akong narinig, tanggalin yung VAT. Pero 'pag tinanggal yung VAT, rest assured, collapse yung buong economy natin. Eto naman po ang sagot ni Kiko Barsaga, pili ka, tanggalin ang VAT o tanggalin ang mga magnanakaw. Di mo kaya dahil tuta ka rin ni Romualdez. Tama naman po, may option naman, eh, 'di ba? Kasi ganito po yung nagpo-propose na tanggalin na lang yung VAT o wag nang, tanggalin na yung VAT, tanggalin na yung mga taxes. Gano'n din, nakawin niyo lang, eh. Kaya po kami tumatanggi, sa pagbabayad. May VAT din naman nung panahon ni Tatay Digong, eh. Pero hindi po namin kinokontra kasi nakikita namin, eh. Nakikita po namin na nagtatrabaho po yung Pangulo. Nalulutas niya po yung mga problema ng Pilipinas. Eh kung hindi naman po kayang lutasin yung mga problema natin, tapos nanakawin lang din yung mga taxes. Ang VAT po ay taxes. Tax po na walang lusot. Kada bibili ka may VAT. Mapa senior, mapa estudyante, may trabaho ka man o wala, once na bumili ka, nataksan ka. Yan po yung point dyan ni Kiko Barsaga. Ninanakaw nyo na rin lang naman yung tax namin, bakit pa kami kinakailangan magbayad? Okay, isa pa. Sabi naman ni Ralph Recto, kung magbabawas pa tayo ng revenue, baka pati current operating expenses natin, utangin na rin natin. Alam mo, Ralph Recto, ito muna sabi ni Kiko Barsaga, bawasan natin ang mga magnanakaw sa gobyerno para di na natin kailangan mangutang at para pwede na rin nating tanggalin ang VAT mo. Correct. Di po ba kaya naman, diyan kami nasasaktan, eh. Tax kayo ng tax sa amin tapos ipapanakaw nyo lang. Hindi po ba masakit yun? Tax kami ng tax tapos mga magnanakaw lang yung nakikinabang sa tax ng mga Pilipino. Tanggalin nyo muna yung tanggalin nyo muna yung mga magnanakaw para yung mga taxes namin napupunta rin, nababalik sa mga Pilipino. Mga kapatid, pwede po kayong magpakape, ha. Mag-likes kayo at magpakape. Okay. Sa mga may mga pampakape lang. Eto pa isa, Antonio Trillanes. Ang galing ni Kiko, 'no, lahat kaya niyang sagutin. Uy, hala, papaano na ako babalik, ang ganda na ng setup ko kanina, eh.
Ah, Ito po ang sabi ni Trillanes, biruin mo ang sagot. Ay naku, ang hirap ng mga low-techs. Biruin mo ang sagot sa reporter Meow Meow, may problema na tayo dun, sabi ni Trillanes. Ito naman po ang sagot ni Kiko Barsaga. Inggit ka lang dahil panalo ang Meow Meow ko at talo ang aw-aw mo. Kaya ko po 'to pinapakita para masiyahan naman tayo, eh, lagi na lang tayong galit, eh. At least napapasaya tayo ni Meow Meow, 'di po ba? Minsan nakakatuwa talaga, eh. Maganda po 'tong, papel nito ni Kiko Barsaga. Eto naman po ang banat niya kay Sandro Marcos. Ang pondo ng gobyerno, sabi ni Sandro Marcos, ang pondo ng gobyerno ay para lamang sa taong bayan, hindi para payamanin ang mga kamag-anak. Eto naman po ang sagot ni Kiko Barsaga, ba't di mo yan sabihin kay Daddy Marcos at Tito Romualdez mo? Kaya kaya ka nirereklamo sa ethics, eh. Wala kang kapreno-preno. Ngayon lang po tayo nakakita ng congressman na ganito, 'no? Nakakatuwa po, kasi talagang very vocal siya sa pagbanat, eh, sa kanyang mga kalaban sa politika. Eto po, the opposition would love to bring me to this, to include me in all those, but that's politics. Gusto nila akong tanggalin. Sagot po ni Kiko Barsaga, buong Pilipinas gusto kang tanggalin. Bagsak ng ekonomiya natin dahil wala kang ginawa kundi magnakaw. For the first time po, nakakita tayo ng congressman na harap-harapan sinasabi at para wala silang magawa, di ba? Merong ano ang tawag diyan? Yan po ay freedom of speech, freedom of expression. Ano ang gagawin mo sa isang Kiko Barsaga? 'Di ba? Totoo yan, eh. Totoo yang sinasabi niya, eh. Wala naman pong, dinadaan niya lang po, nakakatuwa lang po, pero yun nga yun, eh, 'di ba? Dinadaan niya lang sa patawa yung katotohanan. 'Pag likes-likes po tayo, kanina pa tayo 900, 300 lang po ang nagla-likes. Tingnan natin baka meron pa. Ano ba naman eto naman po si Asidre. Lahat ng perang binibigay ng gobyerno sa AKAP, lahat napupunta yan sa taong bayan, aba? Yung AKAP na yan, napupunta lang yan sa mga bahay ng congressman sa Forbes Park. Udoy! Turog! Sa inyo lang pala napupunta yung mga congressman, eh. Yang AKAP, eh. Senator Tito Soto, ang daming binabanatan ni Kiko, 'no? Lahat pala, oh. Eto pala magandang, gamitin natin paminsan-minsan 'to si Kiko, eh. Last na muna 'to, buwisit naman na EDSA Bulacan 'to. Hindi ako bibili ng house and lot, wala akong pambili. When I was Senate President, before we allowed their access to SALNs of the senator subject to their individual approval, and so this is not new to us. Ang ganda po ng sagot nito. Ano ba 'tong i-aano 'tong ano na 'to, nagtitinda ng wala kaming pake sa salin, sabi niya kay Tito Soto. Wala kaming pake sa salin mo. Gusto naming malaman kung ano ang ginawa niyo ni Ping Lacson
Kay Pepsi Paloma. Oh, 2,000 wala palang pakialam. Kay Pepsi Paloma pala may pakialam, Barsaga. Ano raw ang ginawa niyo kay Pepsi Paloma? Okey, meron pa ba? Teka, tignan lang natin. Last na siguro 'to. Sino naman 'to? Byron. Ay, si Banat Bay, wag natin banatan 'yan. Kakampi natin 'yan.